Maraming salamat sa mga nagte-text sa akin ha. Ayan, may nag-text sa akin na mahal ko daw sila. Dahil maski masama pakiramdam ko, nandito ako ngayon sa ere, no? Well, totoo naman na since 1998 naman as much as possible kung kaya ko rin naman di ba? Pero there are times kasi napagod din at parang maski gusto ng puso, gusto ng isip, hindi naman kaya ng katawan kasi alam mo matanda na rin tayo tumatanda na ako. Nag-umpisa lang ako sa radyo, 33 years old ako Biro mo, 33 years old ako nag-umpisa. Ngayon ilang taon na ba ako? Minsan nagkaka-memory gap na rin. Ayan, 38 na pala. So ito, pag-usapan natin kidney stone. So yung mga may bato sa bato, swerte nyo nga biro mo, may bato sa bato. Pag tumanda daw isang tao, mas swerte. Biro mo, ginto ang ngipin mo, may bato ka sa bato, may bato ka sa abdo. Biro mo kung di ka naman swerte. Tapos ang buhok mo, silver, di ba? O, di ba? Napakaswerte. So, kidney stones. Well, ito, napakasimpleng paliwanag po itong gagawin ko. Madali lang naman di ba? Alam naman na nakikinig Oh, may bato sa bato. Di ibig sabihin, meron kang bato sa bato. Di yung salitang bato, kidney. Hindi ko lang maintindihan bakit bato rin ang tawag sa kidney, tapos bato ang tawag sa stones. Ang tawag mo rin, nababato ako. Hindi ko maintindihan ng Pilipino, bakit ganun Nababato ako, wala akong magawa. Pagkatapos, bato rin ang tawag mo dun sa stones. Bato rin ang tawag mo sa kidney. Pagkatapos, itro mo, ibato mo. Bakit pare-pareho bato, no, ang tawag? Iba talagang Pilipino Maraming tawag, no? Pero sa English, ang dami. Sa Pilipino, isa lang. Yan. So, ibato mo na, Doc Gary, ang lecture mo tungkol sa kidney stone. So, ito na po. Well, minsan masasabi natin na may mga tao na umihiyan na may lumalabas na parang mga buhangin. Tapos, yan pala, nailabas nila yung bato, pero hindi nila alam. At wala namang dugo, at wala namang hapdi. Kasi maliliit lang yung bato na nailalabas. Lahat yata tayo, nakakalabas tayo ng bato, pero hindi lang natin alam dahil maliit Gusto nyo po, magawa tayo ng experiment Okay po mga nakikinig, kung talagang kayo ay follower ko, okay, tagapakinig talaga ng gabay sa kalusugan, sundin nyo po itong sasabihin ko. After the lecture, pagkalabas ko ngayon ng alas 6, kumuha kayo ng isang bote. Bote na maliit. Yung botelya, yung clear. Huwag po yung amber. Yung amber, yung kadalasang gamot natin, nakalagay sa mga botelyang amber yan. Yung clear. Halimbawa, bote ng mayonnaise, yung ganyan. Okay. Tapos, umihi ka. Ihian nyo. Huwag yung labas ng bote. Siyempre, yung ihi lalagay nyo sa loob ng bote. Mabuti na yung maliwanag. Kasi minsan ang instruction, hindi naintindihan, maski na napakalinaw May sabihin ko, bote, ihian nyo. Gagawin ng mama, lalagyan niya yung bote doon sa sahig. Ihian niya yung buong bote. Hindi ganon. Lagyan nyo ng ihi. Hindi naman maganda lagyan yung ihi. Teka, ano mo pinakamaganda? Itong ballpen, halimbawa. At ito yung bote. Pasok nyo doon yung ihian nyo. Babae o lalaki. Doon ka umihi. Tapos, pagtapos yung umihi, takpan nyo po. Takpan. Yung takip syempre ng bote, gamitin nyo, takpan nyo. Ilagay nyo lang dyan sa isang sulok. Dyan sa isang tabi. Tapos, kinabukasan, balikan nyo. Okay, kinabukasan. Tingnan nyo po, may makita kayong maliliit na parang buhangin. Parang betchin. Okay, minsan parang asin na pino. Ibig sabihin, ang ihi pala, may mga tinatawag na particles. Ngayon, imagine nyo po na mas marami yung particles ng ihi nyo kaysa doon sa ibang tao. Itong mga particles na to, paano ba Tagalogin yung particles? So, maliliit na mga, parang laman-laman ng mga buto-buto, maliliit doon ng mga buhangin, ganyan. Nagdikit-dikit, nagsama-sama, hanggang nag-ipon-ipon, hanggang ito ay nanigas at naging bato. Yung daanan ng ihi nyo, pagpalagay lang natin alam nyo po yung straw na nabibili natin, pag sa soft drinks, for example, uminom ka ng soft drinks, linagyan ng straw, di ba? Imagine nyo, na ganun lang ang daanan ng ihi nyo. Tapos yung bato na namuo, kasing laki ng holen. Tama ba, holen? O jolen. Holen, Tapos nagbara mismo doon sa daanan ng ihi. Kasi daanan ng ihi, parang rubber yan Elastic yan Parang nababanat-banat. Pumasok ngayon yung holen doon mismo sa may straw. Doon dumadaan ang ihi mo, wala na madadaanan, di ba? So, ang gagawin ngayon ng daanan ng ihi mo, pipilitin niya ngayon ilabas yan. So,
paano ba sabihin, i-squeeze niya yung sarili niya, parang pinupulikat, ganyan, no? Pinipisil, ano ba tawag doon? Ha? Pinipiga. O, parang ganon, parang ilabas yung yung piga na yon, ganun na naramdaman nyo. Ang sakit, parang pumipintig. Ang tawag nila waving. Parang, yung sakit. Meron, mawala. Meron, mawala. Kasi nga, linalabas niya eh. Yun po ang description ng pasyente na may bato yata ng sakit kasi meron waving pain. So ngayon, ang tanong, ano kaya ang mga posibleng senyales na may bato na si Mr. o si Mrs.? Number 1, severe pain. Pwedeng sa side ng inyong likod, kagaya na sinabi ko kanina. Pag masakit yung, meron kayo infection sa kidney, masakit yung likod nyo. Yung sakit, umabot hanggang tiyan, hanggang sa may abdominal area, hanggang singit. Mga tinatawag na referred pain. Ibig sabihin yung pain kumakalat sa ibang bahagi. Hindi lang doon sa lugar na may bato na nakabara. Tapos, nandiyan na yung pain, parang pulsating, pumipintig. Parang minsan meron, minsan wala. Minsan meron, minsan wala. Kasi pinipilit niyang ilabas. Kung maliit lang yung bato, aba, swerte. Bomba ka lang ng maraming tubig. Yung iba, inom ng mga sambong, ganyan. Bubuka ng konting daanan ng ihi, dahil sa sobrang tubig, aba, napuwersang bumuka ng mas malaki. At tinulak ngayon ng maraming tubig, yung ihi nyo, naging ihi na di ba? Tinulak ngayon, kaya paglabas, aba, makita mo, tuk! Tapos, susunod na yan, ihi ka na ng dugo. Mga ilang beses ka lang umihi, siguro mga 3 hanggang 5 beses pag ihi mo may dugo. Tapos tubig ka lang ng tubig, makikita mo magki-clear na, nawawala na yung dugo. Ibig sabihin na ilabas mo yung bato. Swerte yon, swerte. Pero, pag hindi mo na malabas yung bato, eto na. Iihi ka na ng dugo. Nauna yung dugo, bago mo na yung may lumabas. Pagkatapos, yung ihi mo, kaya may parang stain ng parang pinaghugasan ng isda. Yung parang gitna ng brown saka ng pula. Yan. Pagkatapos, palagi kang ihing-ihi, punong-punong pantog mo, pero hindi mo naman na ilalabas. Either konti-konti lang ang lumalabas na ihi. Yung ihi mo, mapapansin mo, cloudy, maulap. Kaya nga pag nagpa-urinalysis po kayo at nakita doon sa urinalysis nyo, transparency, kasi nakalagay doon color, transparency, as pH, kung acidic ba to o alkali. Dapat ang iihi, acidic talaga yan. Transparency, dapat nakalagay clear. Ibig sabihin nun, pag yung ihi nyo, linagay nyo po sa isang botelya na klaro, maglagay ka ng dyaryo doon sa likod ng botelya, mababasa mo po yung mga letra. Pero, pag hindi mo na mabasa yung letra, parang cloudy ang tawag. Aba, mag-isip-isip na tayo, baka may bato tayo sa bato. Pangalawa, ang baho pa ng ihi mo, ang panghi. Sa bagay, mas mapanghi talaga ang ihi ng mga babae kaysa sa lalaki. Napansin niyo po ba? Pasok ka sa CR ng babae at sa CR ng lalaki, mas papanghi ang CR ng babae. Yung nga lang, mas dinilinis nila, kaya mas mabango na. Tapos, napansin niyo na may kasamang fever. Ayan na. Kailangan pumunta ka na sa doktor. Ibig sabihin niyan, baka nakabara na talaga. At yan ay emergency. Bakit? Kasi kung may bato ka sa bato o bato sa daanan ng ihi, yung function ng bato mo nahihirapan. Pag nahihirapan na po yung bato nyo, doon na pag nagpa-examine ka ng dugo, tumataas yung creatinine. At pag mataas yung creatinine at hindi na makapunction yung kidney nyo, makahumantong pa tayo sa mga tinatawag na dialysis. So, kailan yung kailangan yung pumunta sa doktor? Kung yung sakit ay palala ng palala, at hindi na nagbabago, maski anong posisyon nyo ng paghiga o paggalaw nyo, hindi nawawalan sakit. Kung ang ihi nyo talagang dugo na palagi lumalabas. Kung kayo po ay talagang hirap ng umihi, at kayo'y pakiramdam palaging naduduwal o nasusuka. Baka may kinalaman po yan sa kidney nyo na hindi na nakakalabas ng mga waste product at kayo na po ang nalalason dahil ang inyong dugo ay hindi nasasala o napipilter. Ano mga dahilan bakit nagkaroon ng kidney stone ng isang tao? Ito, mahalaga to. Mga taxi driver na nakikinig. Kadalasan napansin ko yung mga pasyente ko may kidney stone, yung mga taxi driver. Kayo po, yung mga nakikinig ngayon. Kayo tinutukoy ko. Kasi marami nakikinig sa ating taxi driver. Minsan yung pasahero paltan mo nga yung gusto ko FM. Sabi ng taxi driver, hindi po.
Pinapakinggan ko po itong gabay sa kalusugan. Basta linggo, alas 5 hanggang alas 6. Walang pwedeng magpalit ng istasyon. Dito lang yan sa DCRH. Sabi nung pasahero daw, ay hindi, palitan mo. Kundi bababa ako. Sige po, bumaba na lang po kayo. Sabi ng taxi driver. Yan po, ikunento sa akin ng taxi driver na pasyente ko. Bakit ko sinasabing taxi driver? Kasi karamihan ng taxi driver, nasa biyahe ka, naiihi ka. Minsan, naiiya ka naman magsabi sa pasahero na, teka muna, iihi ako. Ito naman pasahero, iisipin naman, nako, gusto mo lang tumaas ang metro, kaya iihi ka, 15 minutes. Punta ka sa gas station, tapos sabihin mo, haba ng pila doon sa gas station, iihi. Kayo naman mga pasahero, talagang naiihi lang yan. Kung gusto nyo, sumama kayo sa CR para sigurado tayo na iihi talaga. Tama ba yung advice ko? Mukhang mali So, anong mga dahilan? Bakit nagkaroon ng bato sa bato? Number 1, kulang sa tubig, sobra sa kain. Sobra sa kain ng mga maalat. May nasakyan nga akong taxi driver, kumakain ng mga junk foods so habang kumakain. Sabi ko, bakit kumakain ka ng junk foods? Kasi pag kumain ng junk foods, maalat, hindi ka ihi ng ihi. Tandaan nyo po yan. So, pag mahilig kumain ng maalat, hindi ka ihi ng ihi. Hindi ka madaling mauhaw. Kaya mabili ang popcorn sa mga sinihan. Kasi sa loob ng 2 oras, maski paano, napipigilan mo ang pag-ihi pag kumakain ka ng popcorn. Yan. Next time, mas magandang ibenta ng mga nagtitinda doon, urinal. Para hindi ka nalalabas, tuloy-tuloy ang panunod mo ng sine, iihi ka na lang habang nakaupo ka, nanonood ng sine. Tama ba yun? Sa tingin ko naman tama, no? Tumatawa yung chipmunks. So, types of kidney stones. Ito po ang mga uri ng kidney stones. Bagamat ang sinasabi natin palagi, kakulangan ng tubig, number 1 na dahilan. Number 2, ito po, mga dahilan kung bakit nagkaroon ng bato. May tinatawag na calcium stones. Ito pong calcium stones, kadalasan, pag ihi nyo, may nakita sa laboratorio, nakalagay calcium oxalate. Positive crystals, calcium oxalate. Ang calcium oxalates po, ay kadalasan nakukuha yan. Saan? Sa mga prutas at gulay. Sa pagkain ng tsokolate at mani. Sa pagkain ng keso at mga dairy products. Pati po yung sobrang pag-inom ng mga calcium supplements ay pwede magkaroon ka ng calcium stones. Paano mo makakita? Uminom ka ng supplements pampatigas ng buto. Aba, tumigas nga yung buto mo, nagkaroon ka naman ng bato sa daanan ng ihi. Dahil nga doon sa tinatawag na calcium stones. Number 2, uric acid stones. Yan po yung bato na may kinalaman sa mataas ang inyong blood uric acid. Kadalasan yung mga kumakain ng mga pulutan, mga taxi driver din, laman loob, isaw, balon-balunan, bopis, dinuguan. Kasama na dyan ang sardinas, dilis, bagoong. Aba, healthy nga, kinakain isda, pero nakasawsaw sa patis. Ubus na yung isda, kinain pa yung kinain. Pati yung patis, ininom. Sayang kasama na po dyan yung serbesa. Di ba, maraming taxi driver umiinom ng serbesa. Kasama rin po yung mga isdang tanigi, alumahan, hasa-hasa, yung tuyo, yung mga isda sa Pangasinan na nakalutang po sa bagong na malabnaw. Diba? Yung kulay pink na bagoong. Yan, kasama po yan sa nagpapataas ng uric acid. Yan po yung mayaman sa purine na nagpapataas ng inyong uric acid. Bukod sa pagkakaroon ng bato sa bato, pwede ka pa magkaroon ng gout. Gouty arthritis ay arthritis na may kinalaman sa mataas ang inyong uric acid. Ano pang ibang uri ng bato? Biro mo, daming klase ng bato. Kumbaga may ruby. Ano pa mga ibang bato? Ang dami Sapphire. Ivory. So, ito pang isang bato, cystine. Cystine. Ganda, no? Kala pangalan ng babae. Cystine stones. Kadalasan, dahil sa sobrang taas ng protina sa inyong kinakain, ito po yung mga amino acid na tinatawag na kadalasan, pag mahilig kumain ng karne ng baka. Kaya nga, pag kayo po'y may kidney problem, kadalasan, pag mahina ang inyong bato, bawal kumain ng sobrang baka. Dahil ito'y mataas sa protina na tinatawag nating amino acid na pwedeng humantong sa dagdag na pahirap sa inyong bato. So, kung tutusin nyo, itong mga binanggit ko, pangkaraniwan na kinakain. Calcium stone, pwede. Uric acid stone, pwede. Cystine stone, pwede. At ano pa? Meron pang tinatawag na strubites. Basta ano mo makita?
Ang dami palang bato, no? Strobite stone. Strobite, S-T-R-U, Victory I-T-E. Ano ibig sabihin ng strobites? Ito ay isang bato na kadalasan nagmula sa impeksyon. Kung madalas kayo magkaroon ng urinary tract infection, pwede kayo magkaroon ng bato. At itong batong to, ang tawag ay strobites stone. So, kaya nga huwag niyong babaliwalain yung tinapik natin kanina na urinary tract infection. Dahil sa pag-iwas ng bato, kasama rin pala ang maiwasan ang pagkakaroon ng madalas na impeksyon sa daanan ng ihi na tinatawag na uric acid, urinary tract infection. Yan. Naintindihan niyo po ba? So ngayon, ano ngayon ang panganib? Pagpalagay natin, may bato ka. Pagpalagay natin, sinabi ng doktor na uminom ng maraming tubig. Iwasan yung mga pagkain na bawal, pero matigas ang ulo mo. Pagpalagay natin, sinabi na umihi ka kagad pag naiihi. Kasi ang basic na nakakalimutan ng mga Pilipino kaya nagkakasakit, yung sinasabing basic. Ano yung basic? Pag nagugutom, kumain. Pag natutulog, pag inaantok pala, matulog. Pag nauuhaw, uminom ng tubig. Pag naiihi, umihi. Pag natatae, tumae. Yan ay basic. Kaso ang problema sa Pilipino, pagod, sige pa rin. Naiihi, pinipigil. Nagugutom, nagpapalipas ng gutom. Inaantok, panay pa rin ng Facebook. Antok na yan, naka-Facebook pa yan, naka-Twitter at kung ano pa mga dapat itulog na lang, hindi pa tinutulog. So ano ngayon ang risk factor? Siyempre, ito na. Pag may kidney stone ka at medyo maselan yung bahaging pinagbarahan yan, kidney failure ka agad. Pwedeng acute renal failure. Dire-diretso, hindi na mag-function yung kidney. Bigla ka na lang namanas. Lumaki yung binti mo. Yung pala, dahil sa kidney stone, biro mo. So, ingat. Number 1, pag may family history kayo na may kidney stone, pwedeng namamana-mana pala. Number 2, kung ikaw ay lalaki, mas malaking tsansa na magkaroon ng kidney stone kaysa sa mga kababaihan. Number 3, pag ikaw na-dehydrate, kinakapos ka ng tubig. Pag panahon ng tag-araw, summertime, dapat uminom ng maraming tubig dahil pag kulang ang tubig, mas concentrated ang inyong dugo, mas concentrated itong mga batong to, mas malaking tsansa na magkaroon ka ng bato sa bato. Certain diet, iwasan. Binanggit ko na yung high protein. Bawasan na yan. Bawasan din pag overweight. Nalaman na pag ikaw ay overweight, malaki din chance na magkaroon ng kidney stones. Yung mga iba naman, nagkaroon ng mga digestive diseases, problema sa inyong panunaw, o kaya may mga problema tulad ng surgery, yung mga gastric bypass surgery, inflammatory bowel disease, chronic diarrhea, ito yung mga humahantong sa pagkakaroon nyo ng imbalance ng tubig sa katawan, na pwede rin magkaroon ng bato sa bato. Ano mga test and diagnostic tools na pwedeng gawin? Urine test ang pinaka-basic. Blood test pwedeng gawin. Imaging test, nandyan na po yung mga CT scan na tinatawag, MRI. At pag nakita naman yung bato, dapat ina-analyze din yung bato. Dahil malalaman natin kung anong klaseng bato yon at mabibigyan natin ng advice ang pasyente kung ano yung mga dapat niyang iwasan. Treatment, kadalasan pag maliit na bato, hinahayaan lang. Minsan, pag hindi naman sumasakit, pabayaan lang yan. Pero, kailangan uminom na maraming tubig. At least, yung sinasabing 8, gawin natin hanggang 10 basong tubig sa isang araw. Painkiller, maaaring magbigay ng mga pain reliever ang isang doktor. Maaaring makatulong yan, mabawasan ng pain. O mga gamot na para mag-dilate ang daanan ng ihi. Bahala na ang doktor nyo kung anong gamot ibibigay niya at sundin kung anong mga payo ng doktor. Pag napakalaki ng bato at ito'y nagbibigay na ng matinding sintomas sa pasyente, yung tipong hirap na ang pasyente, diyan na pumapasok ang mga tinatawag na surgery. Maraming klase ng surgery, hayaan na natin ang mga urologist na magpaliwanag sa inyo kung ano ang nababagay sa inyo base sa nakita ng doktor. May tinatawag ngayon ng mga lithotripsy kung saan dinudurog ang bato sa pamamagitan ng shockwave at ilalabas na lang yan sa pag-ihi niyo na parang bubog o dinurog na mga buhangin. Merong ganon, may mga ganon, pero napakamahal naman at hindi lahat ng hospital ay kayang gumawa ng ganitong procedure. Ang tawag dyan, shockwave lithotripsy. Yan. Yung iba, ginagawa yung open surgery. Yung open surgery, sa salitang open, binibiyak ng malaki at dinalabas yung mismong bato sa pamamagitan ng operation. Yung iba gumagawa ng mga operation sa pamamagitan ng scope, ang tawag ureteroscope. Ibig sabihin, may pinapasok sa ari. Tama ba, ari? Mali.
May pinapasok sa daanan ng ihi, yung tinatawag na urethra, yung pinakabutas, ipapasok dun yung tubo at sinisilip, habang sinisilip, dun mismo tatanggalin sa pamamagitan po ng mga equipment na ang doktor ay nakatingin sa monitor, hindi po dun sa pasyente habang inoperahan ng pasyente. So, lahat po ng mga binanggit ko ay mga options. Pero, syempre, ang doktor nyo ang higit na nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa inyo base po sa kanyang mga natuklasan na problema. Whew. So, meron ba kayong nalaman ngayong araw? Meron po ba kayong natutuhan sa aking mga pinaliwanag? Sa tingin niyo po ba, ngayon po ay mas maingat na po ba kayo at kaya niyo pong ipayo sa ibang tao ang aking mga tinuro? Sa tingin niyo po ba may kabuluhan po ang inyong Sunday na alas 5 ng hapon sa pakikinig ng Gabay sa Kalusugan? Kayo na pong bahalang sumagot. Sagutin niyo ang tanong ko, pero wag niyo nang ipaalam sa akin. Sagutin niyo na lang po. So ito, may mga nakikinig sa atin sa mga malalayong lugar, from CDO, si Mami Letty. Happy ako at namimiss kong boses mo. Sana okay ka na. Thanks. Take care always. God bless you. God bless you rin po. Maraming salamat po. Medyo malat lang ng konti, masakit ang lalamunan, pero pinipilit ko pong mag-lecture sa abot ng aking makakaya. Emily Bernardo ng Olongapo City. Marami nakikinig pala sa atin. May Olongapo, may CDO. Ingat kayo. Huwag mong pabayaan ang sarili niyo. Get well soon po. Okay lang ako. Maraming salamat po, Madam Emily Bernardo. Ito pa, from Tugigaraw. Kita niyo, marami nakikinig ha. Maraming salamat sa inyong lecture from Tugigaraw. Ayan. Binabasa ko lang, mamaya sabihin hindi ko nababasa. Pero sa dami po, no, pasensya na po yung iba. Sa dami, hindi ko po nababasa lahat. Pero, pinipilit ko pong basahin. Kagaya ngayon, wala po akong load. Wala po akong load. Mahirap lang po ako. Wala po akong pambayad ng load. Pwede kayo mag-text, nababasa ko, pero hindi po ako makasagot. Get well soon, Doc. Malat lang naman po ito, hindi po cancer. Okay lang po ako. Kailangan ko lang magpahinga, ha? What a nice lecture about kidneys from Madronio and Ribamonte family from Gasan, Marinduque. Aba, kita nyo naman ha. Thank you po sa mga nagte-text. Anyway, wala na po tayong oras at kung napansin nyo naman po, talagang tinutuloy-tuloy ko na yung aking pagle-lecture. Yung mga liham nga ni Lolo at Lola, hindi ko na halos nababasa. Kasi naman, napansin nyo po ba, hindi ako nagbabasa ng liham ni Lolo at Lola. Kasi lahat ng liham ni Lolo at Lola na natatanggap ko lately, puros naman po hindi naman po yung sabi ko, yung magkakaroon ng positive na pananaw yung mga makikinig sa kwento nyo. Hindi po yung mga kukwento nyo sa akin, hindi naman po makukunan ng positive na o kaya encouragement sa mga senior. Halimbawa, Doc, padalan mo naman ako ng gamot dahil may sakit ako. Doc, kailangan ko ng wheelchair, kailangan ko ng tungkod. Doc, baka naman pwede bigyan niyo ako ng telebisyon. Doc, pahingin naman ako ng radyo. Hindi po ganyan ang gusto ko po sa liham ni Lolo at Lola. Gusto ko po, i-share niyo po sa akin ano yung mga sikreto niyo o ano yung mga hinaing niyo na baka pwedeng ito'y pagpulutan ng aral ng mga nakikinig sa atin. Yan po ang purpose ng liham ni Lolo at Lola. Pero nevertheless, kagaya nung last Sunday, yung aking nabanggit, tutugtugan ko kayo ng isang kanta dito sa ating harana ni Papa G. Ito po yung last Sunday yung may nag-request na kung pwede daw patugtugin ko daw yung sapagkat kami ay tao lamang. Ayan. So ngayon ko na po ipaparinig sa inyo yan ha. So sa mga nakikinig po na regular dito sa Gabay sa Kalusugan, maraming salamat po. At sana meron po ako na ibahagi sa inyo. Sa mga nakikinig naman na may access sa internet, pwede po niyong hanapin ang Gabay sa Kalusugan health page at i-like nyo lang po para masundan nyo po lahat ng mga payo ko na may kinalaman po sa mga sakit, lalong-lalo na po ng mga nagkakaedad. So sa ating portion na Harana ni Papa G, hinahandog ko po itong kantang to sa lahat ng mga nakikinig sa atin na nagmamahal
Ang title, Sapagkat Kami ay Tao Lamang. So talagang ganun talaga Sapagkat Kami ay Tao Lamang, na ito po ay kinompose ni Mr. Antonio Maiquez Sr. At yung anak niya mismo ay regular na nakikinig sa atin na si Junior Tony Maiquez. Para sa inyo po lahat ito. Harana ni Papa G. At kung yan man ay kasalanan, ay sapagkat kami ay tao lamang. Puso kahit hindi turuan, nakapagtataka, natututuhan din ang magmahal. Tunay kami nagmamahalan, kung kasalanan man ay sapagkat kami ay tao lamang. Kahit Diyos na ang siyang may utos, dahil sa pagsinta, damdamin din ang siyang nasusunod. Di ba tayo ay tao lamang? Ganyan tayong lahat, o kay saklap ng buhay. Kahit Diyos na ang siyang may utos, dahil sa pagsinta, damdamin din ang siyang nasusunod. At kung yan man ay kasalanan, ay sapagkat kami ay tao lamang. Harana ni Papa G. Hanggang sa susunod na linggo, tuwing alas 5 ng hapon, gabay sa kalusugan, kasama si Dr. Gary C.